Treasure Hunting Weekend mga katiats. Ang aking puntahan ngayon ay isang treasure site ng ating mga katiats na merong marker na yellow bamboo, merong dead old tree at merong creek. Kaya magandang treasure site, lalo na nakahukay sila ng mga basag-basag na porcelana. Bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa aking mga followers. Ronald Catsapero, shoutout kay Tating Naliman Salay, shoutout kay George Daltonape, Ronnie Bacalucos, Rosemary Ruho, Bonifacio Manuel, Robert Cabonilas, at shoutout din kina Jela Lopez, LJB Misor, Daisy Cutar, Diego Gabrines, Freddy Soriano, Rex Alipo, Joy Navarro, Hyacinto Femia, and lastly, shoutout kina Cha Blacks, Peps Gilmar, Michael Amit, Maria Deta, Glenn Mario, Danny Flores, Elvin Famaran at kay Rogelio Cortez at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. At tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiats, at narito ang kanilang mga nahukay. Talagang antique na ito. Ako mismo ang naghawak niyan dito sa picture na ito. Makapal ang mga gawang itong mga luma o mga antique na plato ng Hapones at ng mga Chinese ay makapal ang pagkagawa dahil handmade pa lamang ang mga yan noon at hindi pa yan mass produced by any company. Yan ay gawa lamang ng mga tao, handmade. At para makita nyo na talagang mga legit Japanese porcelain yan, ayan, meron ako ipapakita sa inyo isang biyak dito. Ayan. At talagang kanji pa yung pagkasulat dyan sa plato. Okay, at kulay blue siya. Ganyan talaga ang disenyo ng kapanahonan ng World War II ng mga plato ng Hapon. Karamihan ay mayroong blue na painting ang porcelana na katulad nito. Okay, kaya legit na mga basag na plato ito. At bakit naman kaya nagkalat ang mga basag na plato sa mga malalaking treasure site? Well, atin ipapakita dito kung bakit sa diagram. Sandali lamang. Okay mga katiyats, ito ang dahilan kung bakit malawak ang aura ng treasure site na ating na-detect ngayon. At ito rin ang rason kung bakit biniyak-biyak, bakit hindi buong plato, hindi buo ang mga bote, ang mga jars. Bakit talagang sadyang binasag yan? Okay, sadyang binasag yan para merong itong enough pieces of broken porcelain na ikalat nila sa lugar. Halimbawa, ang circumference, ang bilog ng hukay na ito, halimbawa lamang ay 10 meters. Well, sayang naman kung lahat ng plato ay ilatag nila dyan. Kaya ang ginagawa nila, binabasag nila ang mga plato para maraming broken pieces. At yan ay ikalat nila dito. Halimbawa, ito, kinakalat nila dyan sa 10 meters span or 10 meters na circumference ng kanilang nahukay. Okay, at yan ay makikita sa 1 meter to 2 meters na lalim. Okay, at kung nasa ibabaw lang yan ng lupa, yan ay basura lamang. Yan ay tinapon. Pero kung ibinaon, yan ay marker for treasures. Kinatag nila yan, yan, ang broken pieces. Kaya pinagbiyak-biyak nila para dadami. Para marami ang pieces at enough na makabered ang 10 meter circumference ng bukana ng kanilang ukay, yung entrance. Okay? Kasi kung buong plato ang ilalagay dyan, mauubos ang 200 na plato. Kaya magbasag lamang sila ng mga 3 o 6 na plato para ikalat dyan. Ang purpose niyan ay para kung maghukay sila, ay kung matamaan nila yung porcelain, ibig sabihin ay malapit na sila dito sa sentro. Okay, halimbawa, dito sila nakahukay sa bandang kaliwa. Okay, nakuha nila ito, mga 4 na piraso, and then mag-test dig sila dito. Kung wala silang makuha sa banda rito, ay pupunta sila dito. Pag ganyan, hanggang sa maabot nila itong kabila. At pagdating dito ay wala na silang makuhang broken pieces, ibig sabihin ay ito na yung mga gilid, itong dalawa. Ngayon, hanapin nila ang sentro niyan. Okay, diyan, pupunta sila sa gitna.
At yan ang uhukayan nila, ang gitna niyan. Kaya yan ang purpose ng bakit nagkatag-katag o nilalatag nila ang mga broken piraso ng mga broken porcelain jars, bottles sa area. Okay, kaya itong aking na-detect ngayon ay napakalawak po na aura. Ibig sabihin, ang opening ng tunnel ay malaki, malapad, maluwag. Kaya yung aura ng gold ito, itong gold sa baba, lalabas ang kanyang aura sa malapad din na lupa. Lalabas ang aura kasi malaki ang opening. Kasi yan ay medium or big deposit. Pero sa mga giveaway, maliit lamang ang aura kasi giveaway nga lang. At hindi na ganito ang pagkadisenyo ng tunnel. Okay, balik tayo sa ating video. Alright mga katayats, at balik tayo sa ating video. Ito yung yellow bamboo kung saan sa baba niyan na-detect kasi ito ng ating katayats. At sa baba nito, nakuha nila yung mga porcelana. Kaya akala nila na treasure under na ito. Okay, kaya bumagsak ang buong puno ng yellow bamboo. Ang yellow bamboo naman ay magandang marker yan. Lalo na kapag stripe yellow bamboo, pwedeng yan ay Japanese bamboo. At lalo na, paano nyo ba makilatis kung talagang treasure marker na bamboo ito? Ang gawin ay ikutin nyo ang buong area na yan. Sa layo na 50 kilometers, kapag meron kayong makikitang mga yellow bamboo sa unahan, ibig sabihin hindi yan legit treasure marker na bamboo. At kapag nag-iisa lang yan sa lugar na ito, pwedeng yan ay legit marker. Lalo na sa unahan yan, 5 meters away ay merong dead old tree na putol na, ugat na lamang yung nahukay. Yung tinuturo niya, yan, nandyan ang puno na putol ng dead old tree na buo na sa lupa. Okay, at akin ito umpisahan pag-detect using sa mga gamit ko ng na-detect na kasi ito ng pendulum, kaya dowsing rod na lang at locator. Ngayon, kapag ganito na mga merong dead old tree, unang puntiryahin kaagad natin ang east. Ayan, kaya gumagamit ako ng compass para malocate ang east. At kapag wala sa east, dito sa amin, sa Caraga, karamihan ng nakuha dito ay northeast or east ang direksyon galing sa marker na kahoy o bato na big boulder. Okay, kaya pwedeng magukay kayo kahit walang detector. Mata-mata system galing sa inyong mga dead old tree. Hakbang lang kayo ng 5, 7, 9. Okay, test dig sa 5, test dig sa 7 at 9 meters distance galing sa marker or kahoy papuntang east. Ganyan lamang ang ginagawa ng ating mga unang mga ngaso ng ginto sa Pilipinas noong wala pang mga gadget. Okay, ngayon ay marami na tayong nabibili, at kung bibili nga pala kayo ng magandang scanners or penetrating radar, of course suki natin sa Bourbon legit store for treasure hunting equipments. Yan ay nasa Metro Manila, Cavite. Tawagan nyo lang 0975-6675-030 at sabihin nyo ako ang nagrekomenda para meron konting discount. At hanapin pala si John Abin. John Abin, marami kasing John doon, kaya John Abin or si Roniel. Okay, kaya umpisahan na natin ngayon ang ating pagdadowsing. Of course, huwag kalimutan 3 hanggang 4 na try iba't ibang direksyon ang pagdadowsing. Maganda talaga 4. At dapat mag-umpisa sa norte, nakatalikod ka sa norte at umpisa ng ganyan. Lalo na kapag locator ang ginagamit. Pag na-locate mo yung marker, halimbawa yung dead old tree ang marker, maghakbang ka muna papuntang norte and then tatalikod ka
at umpisahan mo na ang pagdadowsing or paglocator back at the north. Okay, yung likod, back at the north. Ang procedure niyan. At merong nagtanong sa akin, sir, bakit hindi nag-detect yung mga nabili namin na dowsing at mga jump wand at mga pendulum or yung aurameter. Yung tinetesting nyo kasi ay mga alahas lamang yon na hindi naibaon sa lupa ng matagal. Nilagay nyo lang dyan sa ibabaw ng lupa. Hindi ganyan. Ang madetect kasi ng mga dowsing, aurameter, ng jump wand or kahit ng locator ng mga AKS na katulad nyan, ay itong naibaon na ng 1 taon mahigit. 1 taon hanggang katulad ng Japanese treasures 80 years ago na nasa lupa, kaya meron na siyang connection sa ground. Kung kahoy pa yan ay meron na siyang ugat sa kahoy. Yun ang tinatawag na mga ionic plumes, mga singaw ng ginto na humahalo na sa lupa. Yun ang hinahanap ng mga locator at mga dowsing. Pero kung bago pa lamang na alahas yan, 1 oras mo palang ibinaon, hindi yan ma-detect ng mga aurameter, jump wand, dowsing at pendulum. Okay, mga lumang bagay na naibaon ng matagal na sa lupa ang mahahanap niyan. At ang makahanap lamang ng mga bagong ibinaon lamang ay itong mga metal detector. Okay, katulad ng gawa ng Nukta Macro, ng Minelab, ng Fisher, ng Garrett. Lahat ng mga yan ay makapag-detect kahit anong klaseng metal, anytime, anywhere, kung kailan mo gusto. Pero ang dowsing, locators, yung mga umiikot, hindi yan makapag-detect kahit magbaon pa kayo. Hindi yan, kasi ang hinahanap niyan ay ionic plumes na pinoproduce nitong matagal nang nakabaon. Kaya nga ang lumalabas sa layman terms, aura of gold. Yun yung ionic plumes na sinasabi sa science. Okay, kaya malapit na akong magtapos, mga katiats. Kung napansin nyo, palaging dowsing, locator at pendulum ang aming mga ginagamit. Okay, kasi nagbabase naman tayo sa 4 na pamantayan sa pag-treasure hunt. Bago tayo mag-operate, dapat meron talagang history. Dito sa lugar na ito ay diyan daw naliligo ang mga Hapon, meron daw diyan kampo. Katunayan ay yung mga basag na nakuha. Merong dead old tree, pangalawa. Pangatlo ay merong creek, sa likod niyan ay merong creek. Pang-4 ay yung mga basag na porselana. At merong detection. Kaya yung 4 na yun mismo, yun na ang magsasabi na okay na, approved na ang lugar para mag-treasure hunt tayo. Pero kung missing yung iba, isa lang yung natira, sabihin natin ang natira ay creek lamang at wala yung dead old tree, wala yung mga basag na plato, wala ang yellow bamboo, walang detection, o kahit may detection basta wala yung dalawa, ibig sabihin ay hindi kumpleto. So below 50% ang probability na merong nakabaon. Pero okay lang yan, samba-samba lang naman ang treasure hunting. Merong ng iba naglalakad, naglalaba lamang sa batis, sa ilog, at biglang nakakita, nakapulot ng mga gold bars. Okay, so panghuling testing na ito using dowsing, and then later on ito na, ginagamit ko na pala ang AKS. Ito kasi ay luma na version, pero itong mga bago, wag na kayong maniwala sa mga bago na ganyan, kasi karamihan dyan ay hindi na ganong gumagana, ikot ng ikot na lamang. Kaya para sa mga modernong gagamitan ngayon, contact Bourbon Electronica sa Cavite, Metro Manila. Again, ang kanilang numero ay 0975-6675-030. Hanapin si Roniel or si John Abin.
At sabihin na ako ang nagrekomenda para meron counting discount. At dito mga katiats, kung napansin nyo ay 6 na beses, 6 times kung dinetect ito ng aking locator, kasi medyo may distansya siya sa na-locate ng dowsing. Kaya sa tingin ko malawak ang aura, malaki ang opening nitong treasure site na ito, kagaya ng pinakita ko kanina. So ibig sabihin hindi giveaway ang nakabaon dyan, it's either medium deposit or big deposit. Kasi merong lawak ang kanyang sentro at ang mga gilid na na-detect ay merong lawak na halos 4 meters. At nagkalat yan ang porcelana kasi hinukay na yan ng ating mga katiats, yung sentro na na-detect ng dowsing. Meron din silang nakuhang basag na porcelana na kapanahonan din ng hapon, kaya talagang malawak ang na ito, ang area. Ang pag open cut nila, ang entrance ay napakalawak at yan ay paliit ng paliit habang pababa at meron itong sentro. At kung hindi man circular ang pagukay nila, yun ay kwadrado at pareho ang sukat. Example, 4x4 meters. At kung bilog naman, circumference of 4 meters. Okay, kaya malaking proyekto, malaking gastos, malaking manpower. Kaya ang paghanap ng Yamashita Treasures ay lang yan, itong akala ng iba ay madali nga yan sa nakatsamba, yung nakapulot lamang sa mga ilog. Yung kasi ay mga natangay, mga nakabaon yun na pagdating ng panahon, yung pinaglagyan na treasure vault ay naanod sa ilog dahil sa bagyo. Halimbawa ay rock chamber, yung nilagay lamang sa loob ng bato. Yun ang mga tsansa na makapulot tayo by accident. Pero kapag magukay tayo, expected na yan. Pinakamababaw ay 4 meters, medium ay nasa 10 to 15, big deposit ay nasa 30 to 50 meters. Okay, so tapos na tayo sa pag-detect mga katiats. Sana ay meron kayong napulot na kunting aral sa ating video paano maghanap ng mga nakabaon na Yamashita Treasures. Ako'y magpaalam na. I'll see you on my next video at ingat kayong lahat.